Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo sa pahayag ni Rokita ho mga ka-action, ang tumatayong abogado ng dalawa na mag-ama na si Sara at Digong ho mga ka-action. At para bang ang hirap niya na dipinsahan ang dalawang ito at siguro kailangan niya nang mamili kung sino ang isi-save niya sa dalawa. Dahil nga po sa grabe na ang kontrobersyal at issue sa dalawang mag-amang ito, hirap na si Rocky na dipinsahan kung sino po ba talaga ang kanyang ilalaglag at sino ang kanyang didipinsahan. Si Lolo Digong ba na wala na sa termino o ang Vice President ba na si Sara na nasa termino ngayon? Dahil nga po, ito po ay umuugong na kontrobersyal at malaking issue sa 3 billion nga po na nasabing undelivered sa issue ng DepEd ho mga ka-action. Dahil ito po ang 3 billion na undelivered materials or school supply ho mga ka-action, ito po nung 2021 pa po ito na kung saan ang administrasyon ay si Digong na ama ni Sara Duterte. Ngayon ho, si Sara Duterte ngayon ang sinisisi, which is hindi, ang nasabi kasing undelivered is ang DepEd Secretary pa ay si Briones pa the time. Pero ang problema, siya ngayon ang kasalukuyang DepEd Secretary si Sara Duterte at ang dating administrasyon kung saan nangyari po ito, kaya parang nag-conflict na. At ito ngayon po, hanggang ngayon, sinusolusyonan naman ito ni Sara Duterte ho mga ka-action. At dito po hirap na si Rokita kung sino ba ang kanyang ipagtanggol, no? At hindi daw siya naniniwala sa pagbaba ng ratings ni Sara Duterte. Ang sabi niya, parang wala naman, kaparihas lang daw. Kasi sa huling survey ngayon, si BBM ay tumaas ang ratings, si Sara nabawasan ng 2 puntos. Ang sabi ni Rokita is parihas daw. Okay, panoorin na po natin ang video at pakinggan ho natin mga ka-action. Bahagyang umangat ang pinakabagong approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang survey na isinagawa ng Publicus Asia mula November 29 hanggang December 4. Batay sa ulat ng nasabing survey company kahapon, December 15, mula 55% noong ikatlong quarter, nakuha ni Pangulong Marcos na maiangat hanggang sa 58% ngayong ika-4 na quarter ng taon. Partikular ito sa mga lugar tulad ng North, Central Luzon, South Luzon at Visayas. Gayunman, tila bumababa naman ang tiwala ng mga mamamayan kay Vice Presidente Sara Duterte, bagamat hindi naman ito malaki dahil mula 62% ay naging hanggang 59% ang kanyang approval ratings. Ibinunyag din ng survey na tumaas ang overall performance rating ng administrasyon ni Pangulong Marcos mula 53% noong ikatlong quarter hanggang 61% ngayong ika-4 na quarter ng taon. So pag-usapan po natin, talaga bang bumaba ang trust and approval rating ni VP Sara? Pansinin niyo po ang storya ng Manila Bulletin. Ito po ay base sa survey ng isang kumpanya na pag-aari po ni Malutikian. No? Kita niyo yung banner story nila. President Marcos approval rating improves slightly. VP Duterte's score continues to fall. Pero alam niyo po, dito sa mga surveys, may tinatawag na yung statistically negligible. No? Plus or minus 3 po yan. Kasi hindi naman completely accurate ang mga surveys. Sa totoo lang po, wala pong pagbabago sa kanilang approval at trust rating. Bakit po? Kasi ang yung trust rating ni Presidente ay tumaas lamang ng 3 points. At yung trust rating naman ni VP ay bumaba ng 3 points. Sabi ko naman sa inyo, kapag plus or minus 3 points, yan po ay statistically negligible. Parang walang pinagbago.
So ang approval rating po ni Presidente from 55 naging 58, no? Well, ayun, 55 to 58. Tapos si VP naman ay from 62 to 59. So parehong 3 points. So statistically negligible. Pero alam niyo po, mapapansin niyo itong mga ganitong mga istorya. For instance, yung survey na pinakamataas ang satisfaction level sa DepEd, ang istorya naman ng lumabas ay DSWD has the second highest satisfaction rate of all government agencies. Bakit hindi minention na ang highest ay ang DepEd na pinamumunuan ni VP Sara? Hindi lang po yan, meron pang mga ibang storya. No? Ano pa ba yung mga storya na lumalabas? Mapapansin niyo po na talagang pinupuruhan ngayon po si VP Sara ng mga negative na istorya, lalong-lalo na sa DepEd. Ano pa po yung isang storya, no? Meron po lumalabas na yung ito, no? Yung Transpac issue, yung isang logistics company na hindi raw napag-deliver ng mga supply sa DepEd. Pero itong kontrata po ito ay binili pa as early as 2021. 2022 lang naman po naging secretary si Secretary at VP Sara. Pero isinisisi sa kanya. In fact, yung mga hindi na-deliver po ay yung mga serbisyo na para October 8, 2021 to June 30, 2022. Alam naman natin na June 30, 2022 lamang na naging secretary ng DepEd si Inday Sara. Pero sa kanya sinisisi. Pero ang totoo po, bagamat ito ay nangyari sa administrasyon pa ni Presidente Duterte under Liling Briones, ginawa naman po ngayon ng paraan ng DepEd na sila na po ang kumukuha ng mga undelivered materials. At kung hindi po ako nagkakamali, may natanggal nga ng opisyalis ang DepEd dahil dito. Dahil hindi nga po nakapag-deliver yung mga materials na binili na ng DepEd. Pero bukod pa po dito, meron pa na sinasabi na meron daw mga unliquidated sums ang DepEd. Pero sa totoo lang po, alam niyo yung proseso dyan ay magkakaroon ng parang komperensya ang DepEd. Yung unang komperensya, pabibigyan lang ng pagkakataon na sumagot ang department. Wala pa pong conclusion yon. Pero yun na pong linabas na parang may question daw ang COA. Pero sa totoo lang, yan po ay dapat sasagutin pa lang ng DepEd. At syempre po, ang katotohanan ay 1.5 years pa lang po na nasa opisina si VP Sara. No? At yung mga tinatanong naman ay para sa mga panahon na either bagong-bago siya or hindi pa siya ang kalihim. Siyempre, lumalabas after the fact yung mga COA findings. No? So, ang sinasabi ko lang, talagang patuloy po yung kanilang kagustuhan na wakwakan at pabaksakin ang ratings at approval ratings ni VP Sara. Now, meron naman pong isang survey na di umano ay ito yung survey na hindi nagpa-publish ng resulta. Pero lahat po ng mga kandidato, mga politiko ay umaasa rito. Bakit po? Kasi ang normal survey ay 1,200 respondents. Pero itong kumpanyang pong ito ay umaabot ng 10,000 respondents. Mahal po yan. Ngayon, ang lumalabas na naglalabanan pa rin para sa presidente ay si Erwin Tulfo at saka si Inday Sara. Mas mataas po ng konti pero within statistical tie pa rin silang dalawa ni Erwin Tulfo at ni Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, matapos silang wakwakan si Inday Sara, halos tie pa rin po si yung senador po. Ano nga pa pangalan ng senador na Tulfo? Dami kasi mga Tulfo no? Yung senador Tulfo po at saka si VP Sara ay statistical tie. So, bagamat 2 points ata ahead itong si Senator Tulfo. Pero wala pong ibig sabihin yun kasi that is within the margin of error ng mga survey, plus or minus 3. So, wala pa pong significance yun. Kumbaga, tie sila. Pero ito po ay matapos ng wakwakan si Inday Sara. So, makikita natin na bagamat hindi sila naging matagumpay dun sa issue ng confidential fund, ngayon po talagang mukhang gagamitin na nila yung issue ng ICC kung saan ang balita ko, susubukan din nilang idawit si VP Sara at susubukan nila magkaroon ng warrant of arrest sa ICC, hindi lang po si dating Presidente Duterte, kundi pati na rin po si VP Sara. Totoo po yan. Nagkaroon po ako ng triple verification na yan ngayon ang gusto nilang mangyari. Yung mga gustong pabaksakin si VP Sara na dahil hindi gumagabo na yung kanilang mga issue laban sa kanya sa confidential fund, ngayon idadawit nila
at susubukan nila na magkaroon ng warrant of arrest at magkakaroon ng kooperasyon kasi alam niyo po yung ICC, wala naman po yung sariling pulis. Nakasalalay yan sa kooperasyon ng mga estado para ma-serve yung warrant of arrest ng ICC. Pero sa akin po, labag yan sa international law, labag yan sa konstitusyon kasi nakasaad naman po na ang Rome Statute po pwedeng bumitiw ang mga bansa at matapos silang bumitiw, meron kasi isang taon matapos bumitil na maging epektibo ang kanyang pag-aalis. Pag lumipas na yung isang taon na yon at wala pa ring authorization na kinuha sa pre-trial chamber ang prosecutor, hindi na siya po pwede magtuloy. Yan po nangyari talaga dyan sa ICC. Kahit anong gawin nila, maski pa sila yung mag-cooperate, ang issue, gumalaw po ang prosecutor. So sobrang haba ng video ho mga ka-action, doon lang ho tayo sa pinaka-importante ho mga ka-action. O di ba? Parang hirap na siya na dipinsan kung sino po ba talaga ang isisib niya, kung si Sara Duterte o si Digong. Kasi sabi niya, sa totoo lang po, ang issue na to ay kay dating Pangulong Duterte pa. Alam mo, sa totoo lang, kung gugustuhin ni Sara, kaya niyang aksyonan yan. Kung gugustuhin, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Yan lang po yan, Roque. Oo. Bilang siyang DepEd Secretary, gamitin niya ang pagiging power niya bilang isang DepEd Secretary at gagamitin niya ang bilang pagka-Vice President niya. Pwede niya naman sabihin dyan sa mga asikasuhin niyo yan. Kapag hindi niyo yan inaasikaso, tatanggalin kita. Gamitin niya yung power niya bilang isang DepEd Secretary, hindi yung paano-ano lang. Di ba? Kaso lang, iba ang inato pag ni Vice imbis ang DepEd Secretary na kailangan siya doon, na kailangan ibsan ang mga pangangailangan ng mga teachers. Iba-iba kasi inaatupag niya. Kung ano-anong inaatupag niya, doon, yun ang klaro doon. Di ba? At about naman sa pagiging presidente nyo, sabi nyo sa survey, is pare-pero sila ni Erwin Tulfo, sos, masyado pa kayong nangarap, ang layo-layo pa. Masyado kayong advantage. At Rukita, dyan sa sinasabi mong nalabag sa batas, paano nyo nasabi na labag sa batas ang pagpasok ng ICC? Kung labag sa batas, bakit papahintulutan yan at walang magawa ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos? Diba? Paano nyo masabi na labag sa batas yan? Kung labag sa batas, hindi ba maggalaiti si Bongbong Marcos ang lahat ng Filipino government? Kung hindi ka ba naman syunga-syunga, gagawin mo pa kaming BO-BO. Malinaw pa yon, Rukita. Malinaw na malinaw pa yan, ha? Papasok ang ICC na hindi hinahadlangan ng gobyerno natin. Kaso nga lang, hindi lang sila bigyan ng reinforcement. Ang reinforcement na kung saan magpupusas dito kay Sara Duterte at magpupusas kay Digong, kay Bato, kay Bongo, kung sila ay mapatunayan na may kasalanan nung pangyayari ng AJK at war on drugs. Malinaw po yan, ha? Ibig sabihin na gusto na walang hadlang ang Pilipinas, ibig sabihin hindi sila lumalabag sa batas. International yan eh. Alangan ba naman hindi nila alam ang law? Ano ka? Hello? Ngayon, tanong natin mga kababayan, sino ang isisib niya at sino ang ilalaglag niya? Si Lolo niya Digong o si Sara Duterte? So yun lang mga ka-action, ginshare ko lang sa inyo mga ka-action, mga kakamping. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone.